gas, isa sa mga gasolinahan yan, dieselan sa Canada. So pwedeng mag-park dyan mga trucks. Actually yung time na yan sarado yung store nila, so walang washroom, walang shower. Kaya nga nag-worry ako dyan kung magbabike pa ako, kasi after mo magbike syempre papabusan ka, kailangan mo pabigod, pero sarado yung store nila kung nasaan yung shower. Oil and Sand Museum. Oil Sand Museum yan. Yung pinupuntahan ko yan. So, patagal tayong hindi nagbike, ano? Hindi naman tayo talaga nagbabike. Pero medyo pata-pata pa, yan, nakakapag-bike tayo. Pero ngayon, hindi na masyado. So, paisi-isi lang ako dyan. Ini-enjoy ko ang malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, mga kapatid. Akala ko dyan sarado, pero bukas yung museum. Kaya lang nag-decide ako na hindi na ako tutuloy, papasok sa loob. Mas gusto ko pa na magbike ako. Sunday pala yan, mga kapatid. Sunday. Makita nyo, yung parking lot walang kotse, no? So ibig sabihin walang tao sa loob. Papasok ako dyan, malungkot lang. And merong bayad dyan. Tinanong ko, pasok ako sa loob, $11. Ayan, nanggaling ako sa loob, nag-decide ako na umalis na lang, pagpatuloy na lang na mag-bike ako. Ang layo ng Walmart dyan, ano? Sabi ko sa Walmart ng grocery ako is I think 8 kilometers. Oh no, halos 10 kilometers. So bali-balikan is 20 kilometers yung binike ko na yan. Medyo nananakit na dyan yung aking petan doon sa kanyang saddle, ano? Hindi sanay yung pet ko doon sa kuwan ng bike, so medyo masakit. And then medyo inaaral ko yung cambio na yung gear na ipapasok ko, no, doon sa bike, para hindi ako masyado mahirapan, kasi yung part na yan medyo pataas yan. So for sure sa mga susunod, ganyan ang makikita nyo mga scene, ano? Babaguhin natin ng position ng camera para makita nyo rin yung mga magagandang lugar. So makakahanap tayo ng mas magandang place. Bale magka-counterflow ako dun dapat, which is mali, kaya umikot ako. And then dyan tatawid ako ng kalsada dyan. Tawid ako ng kalsada dyan, pipindutin ko yan, yung walk. Kasi pag hindi mo pinindot yan, hindi mag-activate yung go para makatawid ka dun sa kabila. Yan, so kailangan pipindutin yun. Bago ako sa Canada, hindi ko yan na-realize. Ang tagal ko naghihintay, hindi ko pinindot yun. So masyadong sasakyan, ano? Then nag-decide ako na kumanan, and then
then lilipat ako sa kabilang kalsada, sa walkway ako magbabike para mas safe, ano. Ganda ng ulap, ano. Medyo makulimlim yan, mahangin, ano. Yan, dyan na ako sa walkway magbabike, wala namang kasing tao, no? Pero first pag meron dyang tao, I'll make sure na mag slow down ako or kailangan mag stop, ano, kasi priority dahil daanan ng tao yan. So mga kapatid, ano, puro ganito lang ang laman nitong video na to, no? Ang masyadong magagandang tanawin, ano. Karamihan lang is yan yung pinagdadrivean ko na pathwalk, ano. Kasi talagang tinesting ko lang, ano, na makapag-bike, kasi yan yung after kong ma-assemble yung bike natin, yan lang yung chance ko na makapag-bike. Bali nag-reset ako nyan sa Fort McMurray dyan sa Alberta, dahil ang delivery ng load ko is yung kinabukasan pa nyan. Ganyan ang mga bahay dito sa Canada, no? Halos wala kang makitang tumatambay sa labas, ano? Ganyan lang, parang walang tao. Bali lumipat ako sa kalsada. I don't know why, kung bakit lumipat ako dyan sa kalsada, no? Siguro masyadong mataas yung sasampahan ng bike doon, kaya lumipat ako. But then later on, babalik ulit ako dyan sa pathwalk, ano. Kaya parang mga condo unit yan sa kanan. Housing dito sa Canada. And then kapag nandun ka sa road, ano, magamit ka sa kalsada, iiwasan din yung mga sasakyan, ano? Kasi ikaw ang priority, kumbaga iiwasan ka ng mga yan. Kaya may mga RV sa kanan, no? Mga RV, parking ng RV. Hopefully sa mga susunod na ano is planned ano, no, biking ang gagawin ko, no? Pag nasa US tayo at magre-reset tayo, then hahanap ako ng lugar, park siguro, no, sa gilid ng lake or something, ano. Gusto ko lang talagang may share sa inyo yung first time kong mag-bike dito sa Canada, no? At syempre sa bagong bike natin, may time na tayo, may chance na tayo makapag-exercise, ano? Medyo ramdam ko na yung pagod dyan.
ako dun sa area na kung saan medyo pababa yan. Enjoy ko ang pagbabike, mga kapatid, lalo na kapag ang napupuntahan is magagandang lugar sa US. Abangan nyo yan, mga kapatid. Sa susunod na mag-reset ako sa US, I'll make sure na pupunta tayo sa mga magagandang lugar, sa park, mga interesting na place. Patakas yan, medyo nahihirapan ako dyan. Actually, hindi yung height ng aking buwan, no, is masyadong mababa yan. So, kinukuha ko pa yung tamang height, no, kung saan magiging komportable ako. Yan yung area na bike lane na yan. Yan. Nasaan ako ngayon is bike lane ito. Bali pababa yan. Yung area na yan, yung part na yan is pababa. Kaya ang problema ko dyan, yung pabalik. Kasi patakas. Pero ang sarap mag-bike, mga kapatid. Alam ko na hindi ako nagkamali sa choice ko na biliin muna is bike, no? Bala ko sa pinagpipilian mo talaga is drone ba or bike. Well, good thing na ang napili ko is bike. Kaya may area na medyo patakas at may areang pababa na. I think yung area na yan is pababa na. Bali yung nandiyan sa left side ko, no, may mga sasakyan. Diyan yung daan ko papunta doon sa pag-deliver natin. Kaya hinahanap ko yung cambio na yung pinakamabilis kasi pababa na yan. Ayan, nag-free pedal na ako, diba? Kasi pababa yan. Stop ako dyan. Dahil napagod na rin. Ayan, tutupin natin yung bike natin para mag-stand siya. Mga kapatid, ang ganda, oh. Sa paligiran, oh. Kira. Pababa ito. Dadaanan ko ito. Pababa. No? Mamaya, paakyat ako yan. Mayari tayo. Ayan, nabe-breakin na natin si Alexa. No? Si Alexa yan. Parang malambot yung gulong niya, eh. Pero baka masyado na matigas kapag binombahan ko pa. So tara na. Kasi baka abutan tayo ng ulan, no? Tinetesting pa lang naman natin si Alexa. Later on kasali na tayo magbike, tsaka pa tayo, hindi pa natin masyado kaya magbike, mananakit ang mga binti nito. Punta na tayo ng Walmart, then mamili tayo, then balik na tayo sa truck.